Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po nakikinig at sumusubaybay itong aming po istasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yes. So yun, tayo po ngayon ay nagbabalik sa ating po istasyong ito. Ito ang EJMI Station sa patuloy po na amin po pinapaabot sa inyo ang una pong pagpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay ng aming pong istasyong ito na talaga po kami po ay lagi po nagagalak po na patuloy na umaangat ang ating pong istasyon or yung ating pong subscriber na talaga pong napapansin po natin na paisa-isa, dalawa, tatlo ay nadadagdagan po. So ibig sabihin naman po ay tinatangkilik na rin po ang ating pong istasyon ito ng ating pong mga ibang bansa. Hindi lamang po para sa dyan po sa Pilipinas o kundi dito sa Saudi Arabia, kundi sa lahat na rin po ng istasyon nagulog po sa buong mundo na. Buong mundo na po ang aking pong itutukoy. At ngayon nga po ay napakasarap po at napakainam na tayo pumuli ay magkakasama sa pamamagitan po ng mga topics na ating po pinag-uusapan at maging sa ating pong mga nangyayari po sa ating pong paligid, maging sa loob ng simbahan at maging sa labas ng simbahan. Gaya nga po na aking po sinasabi, ito ay patuloy na pagpapaalala sa ating pong mga Kristiyano. At sa mga hindi naman po mga Kristiyano, I believe na kayo po ay nakakapanood po ng istasyong ito sapagkat ito naman po ay para po sa lahat. Hindi po ito namimili ng sekta o reliyon. Ito po ay ginagawa po namin para po ipahayag yung kabutihan ng Diyos na ginagawa para po sa atin. Lalo na po tayo pong mga Kristiyano na sumusunod sa kanya pong mga utos. No? At napakasarap nga po last 2 weeks ay na-interview ko po yung mga tao po na willing po na mag-aral ng mga music instrument. Nandun po yung drum, bass, keyboard, guitar at iba po ay yung po yung mga sample na talagang yung mga taong yon ay ibinubuhos nila yung ang kanila pong buhay sa paglilingkod, sa ministry. Bagamat dito pa sa Saudi Arabia ay may kanya-kanya po tayong trabaho at of course busy lahat ng ibang mga nandito. But ang kagandahan po nyon ay nabibigay po din nila yung kanila pong oras para makapag-aral pa ng mga instrument at of course ministry ay talaga naman pong binibigay ng Diyos yung talento na ninanais naman. Kaya napakapalad po natin mga kapro dito po sa Saudi Arabia, libre ang pag-aaral ng music ministry. At dito nga po sa Saudi Arabia ay talaga pong mapalad na tayo sapagkat yung iba ay nakakapag-aral ng libre sa music ministry. Talagang kung sa Pilipinas to, talagang every session may bayad to keyboard, drum, bass, divide po yan. Ang pagkakalam ko, last 2000 na nandiyan ako sa Pilipinas, 2019 nandiyan ako sa Pilipinas, ay nag-inquire ako sa isang store. Doon po sa may SM eh. So, nag-inquire ako doon, that time na yon ay hinihingan ako ng, I think, 14,000 a month. Ano lang po yung keyboard. 1 hour session and once a week lang po yata yun yung binigay sa akin eh. So sabi ko, napakamahal. So dito po ay talagang napakapalad ng mga tao na nananais naman pong mag-aral. At ibinibigay naman po natin at yung likod, nung ako po'y natuto at yung likod ay sinishare ko po sa ating pong mga kapatid na nais po mag-aral. At kayo man, ay ganoon din po kapag tayo ay nabiyaan ng mga talento ng Panginoon, i-share po natin ang libre at ang Diyos po ang magbibigay sa iyo ng ibabalik ng Lord kung ano yung pangangailangan mo at hindi mo na kailangan pang ito ay tumbasan ng salapi para lang bayaran ka. No. Ang gawin mo lang is sumunod ka sa Diyos dahil yun ang nais ng ating Panginoon. Amen? So ito nga po si Prof. Bench. Ano tayo? Yun. Yan. Cross Bench na naman po muli ay makasama nyo sa maiksi pong oras na ating pong pag-usapan at gaya po na aking po naging nasabi, ito pong mga topic na to ay related po sa ating pong mga kapatid na mga nasa loob ng simbahan at sa labas. At especially ito po ang topic nito ay ito po yung manggagaling po sa mga musikero, yung mga music ministry. Kaya makinig po yung mga musician dyan at nasa
music ministry. Hindi lamang po musician, kundi yung mga song leaders at mga tumutulong pa sa ministry, yung mga social media, ayan, mandyan. At maging yung po mga projector, napakahalaga po yun para makakita yung mga waiting na yan, mga tao. Kung wala tayong mga projector o mga nasa visual na aids na minsan dati noon, ginagamit po namin is papel-papel lang. Pero ngayon, projector na or TV na. So napaka-high-tech na po talaga mga kaprox, no? So ngayon, na ating pong topic ay, tawagin po natin, ang topic po natin ito ay backslider na Kristiyano. Yan. Boom! Mahirap, masakit. Dahil po sa minsan naiisip po natin na kapag tayo ay nasasabihan ng backslider ay parang pinangatawanan natin. Ito ay, bago tayo magsimula sa pagiging backslider, unahin muna natin yung pagiging mainit. Hanggang ngayon mainit pa rito sa Saudi Arabia. So, wala, 48 lang naman, 47, minsan 52. Wala, alis. Di ba, biro lang po. Yun nga po, kapag tayo ay unang Kristiyano at napakasabak tayo sa music ministry, napakainit natin. Alam mo yun, parang gusto mo lang tumira doon sa loob ng ministry, sa loob ng simbahan, hawakan ng instrument, kumanta ka, hawakan mo yung lahat ng mga mic. Ganon yung kanais mo yung tipong nais mo na gamitin mo yung sarili mo para sa paglilingkod. Anong kainit? Halos, baka hindi ka na nga naghugas ng pinggan eh. O baka hindi ka na nautusan ng magulang mo eh. Or, lagi mo sinasabi, nandun ka sa simbahan. Of course, wala namang masama sa yung pong ninanais na paglilingkod. Dahil yung po yung nais ng Diyos, yung maglingkod ka ng tapat. At ang gusto ng Panginoon, yung talagang sincere ka. Hindi yung nagustuhan mo lang dahil gusto mo lang. Iba po yun, no? Yung nagustuhan mo lang dahil may gusto ka doon sa instrumento o sa gusto mong naisin mo lang gawin. Iba yung paglilingkod na yun na talagang dito. At gaya nga po ng sinasabi ko po ay kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon ay tunay na dapat lamang na ibigay mo yung sarili mo. Tama lang naman na mag-effort ka, magbigay ka ng panahon, pumunta ka sa simbahan, mag-practice ka, makisalimuha ka makipag-usap ka sa mga membro ng music ministry. Pero, minsan po mga kaprox, no, ito nangyayari kapag ikaw ay nandoon sa sitwasyon na yon, ay minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo na kailangan mo mag-feed, kumain ng salita ng Diyos. Hindi puro talented na ako eh. Tapos hindi ka na makikinig ng Word of God. No, hindi tama yon. Dapat, ang ginagawa mo is balanse. Balanse. Diba? Hindi yung talent mo ito, pero yung spiritual mo, bumababa siya. Hindi, dapat, tumataas naman yung spiritual mo, okay lang, pero yung talento mo naman, parang wala ka lang. Kailangan balanse. Angat parehas. Now, ibig sabihin, ay bigyan mo ng panahon yung pagkikinig at magsaliksik ka ng salita ng Diyos. Hindi yung pagkatugtog mo, dahil pagkatugtog mo, alis ka. Alis ka doon sa upuan, hindi ka mag-stay doon, hindi ka makikinig ng words of God dahil pinagpawisan ako eh. Mamaya rin ako makikinig. Of course, meron namang sitwasyon na gano'n dahil nung panahon naman kami na nandun ako sa Pilipinas, wala namang aircon noon eh. Talagang electric fan lang eh. Talagang todo pawisan ka. Gano'n talaga. Kasama sa paglilingkod yun eh, yung merong konting supper. No? Hindi naman lahat na gano'n. Although talagang nangyayari talaga, na talagang pagpapawisan ka, minsan iihi ka na nga, kailangan mo gusto lumabas. Diba? So, ang tanong doon, sa sarili mo ba, ay ginagawa mo yun para lang doon sa talento mo? Paano yung words of God na kailangan mo pakinggan? Paano mo yung magmi-miss mo yung sinasabi ng preacher, yung pastor, na about doon sa salita ng Diyos na binibigay niya o binibigay ng Diyos sa Kanya? So, dapat po nating itindihin na hindi lamang po tayo tinawag bilang isang musikero ay doon na tayo nagtatapos. Ibig sabihin ay parang hanggang dito na lang ako, okay na ako rito, masaya na ako dito. Hindi. That is not a ministry. Hindi po ministry yon. Self mo lang yan, sa sarili mo lang yan. Natututo ka dahil pinipit ka ni Lord ng talento. Diba? Sabi nga sa isang verse, sabi nga sa isang Biblia, yung lagayan ng tubig, yung pitchen, na pag sinalinan mo yun ng tubig yan,
at hindi mo tinigilan yung pagsali ng tubig sa loob ng pitchen, aapaw yan, di ba? So umaapaw yun. Pag umaapaw ka na, ibig sabihin, mag-share ka na ng talento mo. Oo. Pero kung hindi ka naman nag-share, tapos hindi ka pa nakikinig ng salita ng Diyos, ano pa? Ano pa magiging silbi mo? Di ba? So ibig sabihin ko, mga kaproks, ay dapat nating unawain na tayong mga musician, tayong mga musikero ng Diyos, ay kailangan nating mag-feed, kumain ng salita ng Diyos. Hindi lang puro tugtog-tug tayo, gitara, papogi, medyo. Siyempre, kailangan papogi ka, maganda ka. Sino ba haharapin mo? Ang Panginoon, di ba? Kung tayo nga, minsan pag nag-interview sa mga mag-apply tayo, kailangan posturong-postura ka. Maayos ang damit, di ba? Yung pagtayo mo, pagsasalita mo, expression, kailangan ibigay mo sa tao na para makinig sa sayo, mapaniwala mo siya na yung ina-apply mo para sa iyo. Ganun naman din sa ating Panginoon eh. Di ba? Nagpapapogi tayo, nagpapaganda. Pero, hindi lang doon natatapos, kundi makinig ka ng salita ng Diyos after mong tumugtog. Kaya, tuloy, ikaw ay nawawala sa simbahan. Ano yung sinasabi? Ay, parang nalulumo. Yan, nalulumo ako, nalulungkot ako. Parang may kulang. No, di ba? Pag minsan nangyari, ikaw naman ay lumalabas ka sa simbahan. Naghanap ka ng iba na magagawin mo hanggang sa mapapalayo ka doon sa sinasabi nilang hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Iyon yung sinasabi na nagba-backslider ka na. Kaya mga ka-prox, dapat nating isipin na kapag ikaw ay nakakaramdam ng gano'n, ay dapat ilapit mo na yung sarili mo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kausapin mo siya. Directly, kausapin mo siya. Kung medyo na may konting parang may naramdaman ka na kulang, lapitan mo siya para hindi ka humantong doon sa pagiging backslider. Pagiging backslider naman kasi ang mga hirap nito, mga kaprox, ito, napaka-inam na pag-usapan talaga ang backslider. Kasi kapag nag-backslide ka, ibig sabihin, tinalikuran mo ang Diyos. Umalis ka na. Pumasok ka na doon so sa magandang buhay mo na bilang isang Kristiyano, lumabas ka pa. Diba? Nagkulang. Hindi nagkulang ang Panginoon sa'yo. Hindi nagkulang ang mga tao sa'yo. Kundi ikaw. Minsan ganito, hindi ka lang napansin ni leader ng music, si chairman, o director ng music, o directress. Hindi ka lang napansin. O, ayoko na dyan, lilipat na ako sa ibang simbahan. Doon baka mapuna ako. Diba? Ay, bakit ganun? Hindi lang marunong yung isa. Nahihirapan ako, lipat ako sa iba, sa mga professional. Ganun ba? Hindi dapat ganun. Dapat gawin mo, ipakita mo sa kanila, kung meron kang kaalaman, magturo ka, share mo. Kung meron kang nais mong baguhin, i-share mo. Huwag mong sa loobin. Kasi pag sinaloobin mo yan, doon gumagawa ang kaaway sa buhay mo. Diba? Ibig sabihin, nagsaselfie ka na eh. Nagsasalita ka na sa sarili mo. Naggagawa ka na ng move mo na hindi alam ng mga iba. So, tapos biglang mawawala ka, ay, sorry, di ako pupunta, may busy ako. Ay, sorry, di ako makakadalo dahil may trabaho na ako. Wow! Biglang nagkaroon ng trabaho ng Friday. Dito Friday po sa Saudi. Sa Pilipinas, Sunday o sa ibang lugar, hindi ko po masyado alam ano po yung day off po ninyo eh. Pero, yung day off mo, nagkaroon ng trabaho. Eh, wala lang problema kung may trabaho ka talaga. Eh, bakit pa, ano pa yung point po natin, bakit tayo nagtatrabaho sa abroad? Para magtrabaho. Pero, ang hinihiling ng Diyos, yung isang araw lang ibigay mo sa Kanya. Hindi naman nakakakuha ng isang araw eh. Pag sisimba nga kami, 4 na oras lang, tapos na eh. Diba? Misa pa nga, iba, nagmamadali na, 3 hours lang. Tapos sasabihin mo, naubos sa oras ka sa simbahan. Ikaw may problema, mga kaprox. No, ikaw may problema. So, ibig sabihin, mga kaprox, mas maigi, para sa akin ito, una ko na kayo, mas maigi po yung hindi ka Kristiyano na munta ka sa music, na parang nag-backslide ka dahil hindi mo pa masyado sa ulo o hindi mo pa alam kung ano yung takbo ng ministry. Pero kung ikaw ay matagal na nasa ministry, na lumabas ka, alam mo na naman yung mali, ay may problema ka. At pananagutan mo yun sa Diyos. Walang makakapigil dyan, kahit pastor mo. Never. Kahit kung sino man dyan, kaibigan mo, magulang mo, never.
Kasi tayo, sa salvation po natin mga kabroks, gaya po na sinabi po sa isang pong naming pastor nung last na preaching niya, ay walang makakaligtas, makakapagpaligtas. Even si pastor, magulang mo, o kaibigan mo, asawa mo, mga anak mo, walang makakasabi na pwede ka isama niya sa kaligtasan. Sarili mo, ikaw. Oo, ikaw. Ikaw lang ang makakalapit sa Diyos para maligtas ang sarili mo. Hindi po pwede yung sinasama ko naman sa prayer yan eh. Sinasama ako sa prayer. Nako, style. Hindi gano'n. Nandyan ako palagi, yung presence ko nandyan. Hindi ka namin maramdaman pag prayer meeting. Right. Kasi minsan po ako, totoo po ito, minsan po talaga hindi ako nakakasama. But I believe na tayo naman po mga kapatid, mga kaproks ay subject naman po sa pagbabago. Hindi ko naman sinasabi na perfecto po tayo, hindi po perfecto at I believe na hindi rin ko ay perfecto. Lahat po tayo may pagkakamali at may pagkukulang sa ating pong ginagawang ministry. Pero ang aking pong sinasabi rito, para po sa kaayos po ng ating pong ministry at ating pong buhay bilang isang musikero. At huwag ka nang mag-backslide, kapatid o broks. Kasi hindi tama yon dahil alam mo na yung tama eh, dadaw-daw ka pa sa mali. Kaya mo na lang yung iba na talagang matigas sa ulo. Pero kung alam mo naman, sabihan mo siya, di ba? Huwag mo namang padaw-dawin siya sa maling gagawin dahil alam mo naman na mali na yung ginagawa niya. At ikaw, proks, ay dapat ikaw na rin ang mag-suri sa sarili mo na may mali kung ikaw ang magbabackslide. Mali. Pag-isipin mo ng siguro ilang milyong beses, pakinggan mo. Pakinggan mo ang Diyos, pakinggan mo ang sarili mo. Umalis ka. Dahil ang gusto ng Panginoon, kapag tayo ay nandito sa music ministry, piniprepare tayo, hinahanda tayo, pagdating natin doon sa langit, sama-sama po tayong aawit, tutugtog. Wow! Eh kung nag-backslide ka, ano na? Saan ka? O diba? Makatanungin pa ni Lord, nasayang lang ang talentong pinahiram ko sa iyo. Aking pong mga experience ay marami na rin po na experience ng mga kasama ko sa music, may nawawala at meron namang bumabalik. At huwag mo pagmamalaki na dahil ikaw ay pinakamahusay, pinakamagaling, ay mahihirapan silang makakuha. Hindi. Maraming papalit sa iyo. Kahit ako, hindi ko pwedeng sabihin nyo na ako ay marunong, talented ako. No. Kapag may umalis, may pinapalit ang Diyos. Yan ang tandaan nyo mga kaproks. Lalo na sa ministry ng music. Kung kaya, dapat nating pag-isipan ang lahat ng ating pong mga desisyon. Especially na nandoon ka sa ministry na napakahalaga ang musician bilang isang musikero ng Diyos. Kaya nga iba yung mga Levites noon diba? Napakahalaga eh. Tayo pa kaya at mga generasyon. No, kasama na ako doon. Wow! So, ganito mga kaproks, ay lagi po natin tandaan na lahat po tayo subject pa rin naman po ng pagbabago. Kahit na ikaw ay matagal ka na sa music ministry, kahit ikaw ay leader, kahit ikaw ay in-appoint ni pastor na sa leader, ay subject ka pa rin. Hindi mo masasabi na kaya ka pin-appoint dahil napakagaling mo, napakahusay mo. Aba, kung ganyan ka nahusay, ay baka ang Panginoon pa magtanggal sa iyo dyan sa ministry na pinupuntahan mo eh. Kaya para sa akin, advice ko sa iyo, kaproks, ay huwag mong ilagay ang sarili mo na parang ikaw na lang yung may alam sa lahat. Ilagay mo ang sarili mo na kailangan mo sila as a band, as a musician, as a choir. Na, maging sa ating mga singers, ay huwag natin pagmalaki na napakagandang boss ko at gagamitin ko to sa pang-awit dyan sa labas. Wrong. Okay, fine. Ang lahat naman ng musika ay galing sa Panginoon, pero yung talento na binigay sa iyo at pinahiram sa iyo ng Diyos ay hindi yan sa iyo. Huwag mo gamitin sa pakinabang na kikita ka. Hindi dapat. Dapat ay i-share mo yung boses mong yan sa Diyos. Bigay mo sa Kanya. Ngayon, kung gusto mo mag-share ka, magturo ka, ganun, pero hindi ka magpabayad. Mali po yun, mga kasis or kaproks. Mali po yun. Never nyo pong gawin yun sapagkat ang Diyos ay mabait. Pero pagka yan ay napuno
sa kanya pong sa yung ginagawa na mali, na mali ginagawa mo, ay hindi natin alam. Kasi nobody's perfect at walang sino man pwedeng mag-judge, even me. Even kahit sino dyan, wala. Ang Diyos lang ang pwedeng mag-judge kayo. Hindi natin ngayon, yan ngayon, o sa pagharap natin sa ating Panginoon. Okay? So mga kapatid, ito yung papaalala lang po sa ating po mga musikero. Pagiging backslider po ay huwag po nating isipin at huwag nating entertain. Sapagkat napakahalaga po tayo mga musikero na mayroon pong talento na pinahiram ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. No? Kaya huwag natin di pagmalaki, kundi ibigay natin yung papuri at parangal sa Diyos. Huwag sa atin. That's His throne. Yung po yung mga kaproks. No? Bigay lagi natin sa Panginoon yung pong mga the best na atin pong gagawin at gagawin pa natin para sa Kanya. Kaya kung meron nagbabackline sa music, palalahanan nyo, tawagan nyo, kausapin nyo, huwag nyong i-down. Huwag niyong alisin dahil mating sa ulo. Hindi, kausapin nyo. Kung maaari, ibalik nyo. Okay? Huwag niyo po silang babayaan. Sapagkat kailangan din nila ng salvation at talento na pinahiram ng Diyos sa Kanya. Ngayon, natandaan po natin mga kaproks. Tandaan po natin na lahat po tayo, lahat mga kaproks ay mahal ng Panginoon sapagkat binibigay niya yung mga pangailangan natin sa ating pong sa pagiging isang musikero. Okay? Simpleng lang po ito, pag-uusap naman po ito. It's about for pagbabackslide ng musikero ay kailangan lang po natin na isipin. Maraming pag-iisip at let's pray. Pray mo, mag-pray ka sa Lord kung ano kalooban ng Panginoon sa iyo. Baka inaalis ka sa music dahil may malaking pamplano ang Diyos na pagpagawa sa iyo. Yun lang yun. Okay? Pero yung backslide no. Big no. Huwag mo gawin yan. Okay? Kaya yun nga mga kaproks ay atin po munang basahin ang ating verse for today. Ito basahin mo muna sa inyo. Sabi nga dito sa Santiago 5 verse 19 to 20. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umaakay sa kanya upang magsisi. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang makapagbabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa. Magliligtas sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. So, napaka-easy mga kaproks na tayo po ay ating pong ilapit muli yung mga tao pong nawawala. Especially sa ating pong mga kasama natin sa music ministry. No? Sila man ay kailangan po natin maibalik upang yung kasalanan nila ay malinis ulit. At huwag natin ito pabayaan dahil nagliligtas tayo ng tao o ng kaluluwa sa kanyang kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Yun po yung pagpunta niya sa impyerno. Kaya huwag po nating gawin na parang sige, bahala na siya. Pabayaan natin siya. Huwag po natin gawin yun. Gawin lang po natin is palalahanan, pray, at sabihan na yung kanyang mga ginagawa ay may mali at kailangan lang baguhin. Ilang po ng ating pong dapat nating ipalala sa ating pong mga kaproks. Okay? So, ito po, dapat po, at ito naman po ang ating pong quote for today. Ito, quote for today is simple quote for today lang naman po ito. Sabi nga ay, ang pagbabackslide mo ay decision mo. Ngayon, kung hindi ka babalik, ikaw na ang magsasuffer nito. Ngunit, kung ikaw ilalapit sa Diyos, tatanggapin ka niya ng buong buo. So, diba? Bumalik ka na. Tatanggapin. Wala namang ibig sabihin na tao nagkasala, hindi na tatanggapin ng Panginoon. Bumalik ka, magsisi ka, at sabihin mo sa Kanya sa Panginoon yung mga bagay na nagawa mo. Babalik ka ni Lord. Kung nawala yung talentong yun, babalik din sa'yo ni Lord. At sabi ko nga sa iyo, ikaw ang nagdesisyon, hindi si pastor, hindi ako, hindi
Hindi sila, kundi ikaw. Kaya ikaw din ang makakapagbalik ng pananabik sa ating Panginoon. Okay? Amen. Thank God. So, ayun nga po mga kaproks, maraming salamat sa lahat po sa patuloy na sumusubaybay po ng aming pong istasyon ito na patuloy na gaya po sinasabi ko ay umaangat at dumarami po ang ating pong mga supporter. At salamat po sa inyong lahat. At hindi ko na po kayo pag-isa-isahin sapagkat every time naman po na meron po tayong topic, nakikita ko naman po na nakakapanood kayo sa amin. At sa mga hindi po nakakapanood, subscribe din po kayo sa mga bago at manood po kayo at makinig sa podcast, lahat po ng aming pong sa amin po sa YouTube channel at maging sa FB po namin ay nandun po, pinopost na rin po namin doon yung mga topics at sa mga awitin at patuloy na suportahan niyo po ang EGMI Music at napaka dami na po ginagamit ito sa mga iba-ibang churches. Salamat din po sa mga churches na ginagamit niyo po ang aming pong awitin. Ito po ay nakaka-bless, ito po ay nakakapagpala po sa lahat at maging sa amin po na ginagamit niyo po. At inyong lingkod na nagpo-compose ang mga awitin ko at mga awit din po ay marami po salamat sa nagsusupport po sa akin at sa amin po sa EGMI Music. At patuloy kami gagawa pa ng mga awitin ito at mga topics na ating pong pag-uusapan dito po sa ating pong istasyon ito. At patuloy ako nagpapasalamat sa inyo. Muli, ako po si Prox Benz na muli ay masamantang nagpapaalam at I believe na si Prox Merwin ay makakasama ko po next week sapagkat malapit na rin po siyang munang magpaalam dito sa Saudi Arabia at isa po yung aking pong interviewin, kausapin yan para naman po bago siya umuwi ay meron po siyang ma-share sa atin po. No? Kaya maraming po salamat sa lahat po ng patuloy na sumusuport, mga pastors, mga kay Bishop Paul Lulu sa Pilipinas at sa mga lahat po ng pastor po dito sa Saudi Arabia. Sa buong mundo, maraming po salamat sa inyo sa inyong pagpipili. At patuloy na sumusubaybay. Ito po ang aming EGMI Online Music Radio. Thank you. Salamat po. God bless.